Hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. So medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. It's because ang daming nangyari and then malalaman nyo din yun soon. So before that, for today's video, i-share ko sa inyo yung aking naranasan bilang isang VA. Bilang isang virtual assistant, so naranasan ko din yan for almost 1 month. So ito nga pala yung dito ako nag-work. And then yan yung pinakamasugit na dugi na kasama namin dun sa loob ng room kung saan kami nag-work. So, I will show you guys. Yung pangalan nga pala ng dugi na yun is Luffy. So, yung aking pag-virtual assistant is just almost 1 month lang kasi you will know soon. Tapusin nyo yung video na to para meron nga yung idea kung bakit ganun lang siya katagal. Already 10:13. So before the real story kung bakit 1 month, almost 1 month lang yung ating pag-VA is before that is parang tour guide. So dito nga pala ako dumadaan sa pagpunta ko doon kung saan ako nag-work talaga. So bali yung aking transpo is from the school to the Bulacau. Then pag baba ko doon sa may Bulacau na Prince is naglakad na lang ako papunta doon sa kanila. And ayun, pero pagdating ko doon sa mismong bahay nila, ayan, nag-work na sila lahat. So bali 4 pala kami dito, tapos ako yung pangapa. So this is the last day, guys. Last day of my work kasi this is my OE. I will just give you a short story kung paano ako naging isang virtual assistant. Ayan. First of all, nagiging ang virtual assistant ako kasi may kaklase akong virtual assistant. So, yung kaklase ko na yon is yung boss niya is nag-hire siya ng isang trabahante nang mag-work doon sa kanya. So, ayan. So, first yung offer is hindi talaga sa akin. Doon niya sa ka-close friends niya. Pero, I do not know kung bakit hindi in-accept. Pero, so, Ate Janica offer that job for me. So, I accept the job. Kasi, naghanap din ako ng job ng time na yun. Kasi wala na din akong job. And then, nagbo-boarding house na din ako that time. And that is the reason kung bakit ko siya in-accept. And I am so happy and grateful for Ate Janica's offer kasi it's a new experience for me na makaranas ng ganong trabaho. Kasi yung trabaho ko lang talaga sa bahay lang talaga siya. So, ayan. Yan yung reason kung bakit ko siya in-accept. And I am so happy talaga and thankful kahit ngayon, kahit na 1 month lang siya. So, yun. So, let's see. Hey everyone, so today is my last day as a VA na nakipagtatrabaho. So, bali, ano siya? 3 weeks and 3 days. So, 18 days, almost 1 month ako nagtatrabaho as VA. But, the experience, it's super good kasi na mapifeel mo talaga ma-productive everything. Alam niyo yun. Yan lang. So, uwi na tayo. Sito pala siya. Ang sakit sa mata nung yung araw. So, ayan guys. It's already 7 AM. So, yung in ko is 11 PM to 11 to 7 AM. So, bali sa US na time naman is it's 8 to 4. So, bali 8 ng morning doon. Get lugi. Uy! Wow! Cute lang kahit nyo. Then guys, mukha pa ba akong tao sa itsura kong to kasi oh my god, I feel so pressured. So this is the reason why 1 month lang siya. So, bali yung kliyente is nagsabi na siya the day before na yun lang talaga
mag-end of contract na yung kliyente doon sa aking tinatrabahuan. So, that is the reason. So, hindi gaya dito sa Pilipinas na mawawalan ka ng trabaho na hindi ka sinasabihan na yun, wala ka na palang trabahong babalikan. So, bali doon sa kanila is ipapaalam mo na nila sa inyo o sa mga kanilang mga nagtatrabaho na tomorrow I will end the contract and I am so grateful I am so happy working with you guys, and I hope that we can still working in the future like that. Ang daming mga basta ang sarap sa pakiramdam nung time na nag-end of contract ako. Doon lang ako parang na-fulfill yung dream ko ng magiging VA. Ang sarap sa lang sa pakiramdam na yung nag-end of contract na in a right way, in a peaceful way. Hindi yung meron kayong hard feelings tapos gaya dito sa Pilipinas, diba, mag-end of contract, hindi mo alam na marami pang mga hard feelings, ganon. So, ayan. I'm so happy and grateful for the job. So, big thanks to Ate Janica for the opportunity. So, that's all, guys. And I will share